Nakagugulat na revelasyon. Trump nagsiwalat ng sekretong gera sa Yemen. Sa kabila ng inaasahang perpeksyon at matinding seguridad sa bawat lihim na operasyong militar ng Estados Unidos, isang nakakagulat at hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa buong mundo, kung saan isang mamamahayag na ang hindi sinasadyang napadalhan ng mga sensitibong mensahe ukol sa planong military strike laban sa Yemen. At ang pinagmulan ng mga mensaheng ito ay hindi mula sa mga hacker o kalaban, kundi mula mismo sa mga matataas na opisyal ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin kung paano nangyari ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Isipin mong mabuti ito. Sa tuwing nagpaplano ng isang lihim na operasyon ng US military, inaasahan na bawat detalye ay secured. Hindi basta-basta lumalabas sa publiko ang impormasyon. At kahit ang mga kalahok mismo sa operasyon ay kadalasang limitado lang ang nalalaman. Bawat segundo, bawat kilos, bawat utos, lahat ng ito ay kailangang itago sa ilalim ng pinakamataas na antas ng pagiging confidential. Pero bakit nga ba? Sapagkat kahit isang maliit na pagkakamali o kahit kaunting leak lang ng impormasyon ay maaari na itong maging dahilan upang mabigyang babala ang mga kalaban at mapahamak ang buong operasyon. Kaya naman ang inaasahan ng karamihan ay isang organisasyong perpekto pagdating sa pagsasagawa ng mga sensitibong misyon. Ngunit sa kabila ng mga mahigpit na protokol at seguridad, paano nga ba kung ang mismong gobyerno ng Amerika ang hindi sinasadyang nagbunyag ng isang lihim na plano? At hindi ito dahil sa hacking o paniniktik ng kalaban, kundi dahil lamang sa isang simpleng pagkakamali ng pagpapadala ng mensahe. Isang tila imposibleng sitwasyon. Pero ito mismo ang nangyari kamakailan at ito ay isang nakakagulat at nakababahalang pangyayari na umalingaw-ngaw sa buong mundo. Isang hindi inaasahang insidente ang pumutok sa media. Isang journalist ang hindi sinasadyang napadalhan ng mga text messages na naglalaman ng sensitibong impormasyon tungkol sa isang planong military strike laban sa Yemen. At ang pinakamatinding bahagi ng istoryang ito, ang mga mensaheng iyon ay hindi basta-basta galing sa kung sino lang, kundi mula mismo sa mga matataas na opisyal ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ayon sa isang malalim na ulat na isinulat ni Jeffrey Goldberg para sa The Atlantic, nagsimula ang lahat noong March 11. Sa petsang iyon, nakatanggap si Goldberg ng isang connection request sa Signal app mula sa isang taong nagpakilalang si Mike Waltz, na nagpakilalang isang National Security Advisor. Kahit may pagdududa si Goldberg kung totoo ba ang pagkakakilanlan ng taong ito, pinili pa rin niyang tanggapin ang request marahil dala ng curiosity at professional instinct bilang mamamahayag. Subalit pagkalipas lamang ng 2 araw ay laking gulat na lang ni Goldberg nang bigla siyang mapasama sa isang group chat na may pangalang Houthi PC Small Group. Dito na nagsimula ang sunod-sunod at tila hindi kapanipaniwalang palitan ng mga mensahe na sa unang tingin ay parabang mula mismo sa loob ng White House. Sa unang mensahe pa lamang ramdam na agad ang bigat ng nilalaman. Ayon kay Waltz, may binubuong Tiger team na tututok sa isang operasyong military laban sa mga Houthi rebels at isiniwalat pa na may pulong na naganap sa sit-room kaninang umaga. Isang pahiwatig na totoo at seryoso ang pinag-uusapan. Habang lumilipas ang oras, hindi lang si Waltz ang naging aktibo sa pag-uusap. Unti-unting dumami ang mga lumahok sa group chat. May mga sumunod pang mensahe mula kina Marco Rubio, J.D. Vance, Pete Hegseth at iba pang matataas na opisyal na may direktang kinalaman sa pambansang seguridad. Hanggang sa umabot na ang bilang ng miyembro sa 18, lahat ay may posisyon o koneksyon sa defense sector ng Amerika. Ang hindi nila alam sa gitna nila ay may isang mamamahayag na tahimik na nagmamasid sa bawat salitang kanilang ipinapadala. Noong una, inakala ni Goldberg na isa lamang itong elaborate na prank o fake setup. Pero habang patuloy ang palitan ng mensahe, mas lalo niyang napagtanto na totoo ang lahat ng ito. Ang bigat ng mga impormasyon, ang mga pangalan na sangkot at ang tono ng kanilang usapan, lahat ay nagpapakita na hindi ito biro. At lalong naging malinaw ang lahat noong March 14 nang simulan nilang pag-usapan ang aktwal na pag-atake sa Yemen. Isa sa mga mensahe ang nagsabi na handa na silang ipaalam ang plano sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon, isang indikasyon na malapit ng maisakatuparan ng operasyon. Ngunit lalong naging komplikado ang usapan nang ipahayag ni J.D. Vance ang kanyang pag-aalinlangan. Ayon sa kanya, sa tingin ko nagkakamali tayo.
Ipinaliwanag niya na malaking porsyento ng kalakalan ng Amerika at Europe ang dumadaan sa Suez Canal at kung isasagawa ang pag-atake ng walang maayos na paliwanag sa publiko, maaring magkaroon ng hindi magandang epekto sa opinyon ng mamamayan. Dagdag pa niya tila hindi ito tugma sa pananaw ni Trump na dapat ay matutong tumayo sa sariling paa ang Europe. Mas makabubuti raw kung ipagpaliban muna ang operasyon ng isang buwan upang maipaliwanag ng husto ang kahalagahan nito sa mga mamamayan. At habang lumalalim ang diskusyon ay mas lalong naging mainit ang palitan ng kuro-kuro. Pumasok sa usapan si Joe Kent na siya namang nominee ni Trump para sa National Counterterrorism Center. Sinabi niyang hindi naman ganoon ka-urgent ang bombing raid. Sumang-ayon naman si Pete Hegseth at diretsahang sinabi, "Handa na kami at kung ako ang pagbobotohan gusto ko nang ituloy ito." Sa puntong ito, mas naging lantad ang pagkakahati-hati ng pananaw ng mga opisyal sa loob mismo ng grupo. Hindi nagtagal, ipinahayag ni Waltz ang layunin ng operasyon upang ipakitang ang Amerika ang nangunguna sa pagbubukas ng mga shipping lanes sa Red Sea. Iminungkahi rin niyang ipasa sa mga European countries ang magiging gastusin ng operasyon, isang estratehiya na tiyak na magbubunsod ng kontrobersya. Ngunit hindi doon natapos ang usapan. Unti-unti itong lumihis patungo sa isang anti-European tone. Ayon kay Vance, ayokong maging tagapagligtas ng Europe ulit. At ang mabilis na sagot ni Hegseth, "Sang-ayon ako, nakakahiya silang umasa na lang lagi." Ayon kay Mike, wala na raw ibang bansa sa buong mundo maliban sa Amerika na may kakayahang magsagawa ng ganitong klaseng operasyon. Para sa kanya, tanging Estados Unidos lang ang may sapat na lakas, teknolohiya at kakayahan upang maisakatuparan ito ng mabilis at matagumpay. Kaya naman matapos ang sunod-sunod na palitan ng mensahe sa loob ng isang group chat na pawang mga opisyal ng gobyerno ang naroon, nagpasya ang administrasyon ni Trump. Sa loob ng susunod na 24 na oras ay tuloy ang pag-atake laban sa mga Houthi rebelde. At nang sumapit ang kinabukasan, March 15 ay agad na napuno ng mga pagbati at kasiyahan ng group chat. Natuloy nga ang planong airstrike. Bumagsak ang mga bomba ng US sa mga napiling target sa Yemen. Batay sa mga paunang ulat na lumabas mula sa mga ahensyang may direktang access sa mga kaganapan, tinatayang nasa 53 katao ang namatay sa nasabing pag-atake. Habang abala ang mga opisyal sa pagbati sa isa't isa at tila nagdiriwang ng kanilang tagumpay, isang tao ang tahimik lang na nagmamasid at nagbabasa ng mga mensahe. Siya si Jeffrey Goldberg. Tahimik siya at hindi makapaniwala sa kanyang mga nabasa. Isang lubhang sensitibong impormasyon ang kanyang nasaksihan at mas nakakagulat pa, ang impormasyon na ito ay hindi galing sa kalaban kundi sa loob mismo ng pamahalaan ng Estados Unidos. Sa simpleng salita, ito ay isang napakalaking pagkakamali. Isang insidente na kailan may hindi inaasahang mangyayari mula sa hanay ng mga taong dapat ay pinakaingat at pinakaalerto sa pagbabantay ng seguridad ng bansa. At kung iisipin ng iba na isa lamang itong gawa-gawang kwento o katang-isip na senaryo, mali ang kanilang akala, sapagkat ang lahat ng ito ay totoong nangyari at may malinaw na ebidensya. Noong March 24 ay kinumpirma mismo ng CNN ang buong insidente sa isa nilang ulat. Tinawag nila si Alex Marquardt upang magbigay linaw sa publiko. Ayon sa kanya, hindi itinanggi ng National Security Council ang pangyayari. Totoo ang chain ng mga mensahe, ani Marquardt. Dagdag pa ni Brian Hughes, tagapagsalita ng NSC, mukhang lehitimo ang palitan ng mga text at iniimbestigahan na kung paano napasama si Goldberg sa usapan. Sa kabila ng paninindigan ng NSC na sila ay nagsasagawa ng maingat at pinag-isipang desisyon pagdating sa mga operasyong militar, hindi maitatanggi ang kabiguan sa pangyayaring ito. Pinilit ni Hughes na ipakita ang insidente bilang ebidensya na maingat ang gobyerno sa pagdedesisyon. Sa totoo lang, parang biro ang buong sitwasyon dahil walang sino man ang nakapansin agad. Dahil sa pangyayaring ito, hindi rin napigilan ng mga mambabatas sa Amerika na ipahayag ang kanilang galit at pagkabahala. Maging mula sa hanay ng Democrats at Republicans, nagkaisa sila sa panawagang dapat itong imbestigahan. Sa follow-up report ng The Guardian noong March 25 ay binanggit na mula sa dalawang panig ng politika, parehong nagpahayag ng matinding pagkabahala sa nangyari. Isa sa mga pinakaunang nagsalita ay si Chuck Schumer, Minority Leader. Tinawag niya ang insidente bilang isa sa mga pinaka-nakakagulat na paglabag sa military intelligence na nabasa ko sa loob ng napakahabang panahon. Ayon sa kanya, dapat ang Republican Party mismo ang manguna sa pag-imbestiga at siguraduhing may mga hakbang upang hindi na ito maulit sa hinaharap. Mas matindi pa ang naging pahayag ni Senator Chris Coons ng Delaware sa kanyang post sa X.
Ayon sa kanya, lahat ng taong nasa text chain na yan ay lumabag sa batas kahit pa hindi sinasadya. Dagdag pa niya, hindi natin maaasahan ng administrasyong ito para protektahan ang mga Amerikano. Isang malakas na pahayag na nagpapakita ng kawalan ng kumpiyansa sa kasalukuyang pamumuno. Maging si Pete Buttigieg, dating intelligence officer ng US Navy at dating kalihim ng transportasyon sa ilalim ni dating Pangulong Joe Biden, ay hindi rin nagpigil ng kanyang damdamin. Sa kanyang Instagram post sinabi niya, kung sinasabi ng administrasyong ito na sila ay competent at qualified, pero sila rin ang nasa likod ng ganitong kalaking kapalpakan, ibig sabihin hindi sila seryosong mga tao. Hindi rin nagpahuli sa pagkomento ang Republican Senator na si John Cornyn. Bagaman mas mahinahon ang kanyang tono kumpara sa iba, inamin din niya na isa itong malaking pagkakamali at nanawagan siya na dapat itong imbestigahan ng interagency upang malaman kung paano nga ba ito nangyari. Sa puntong ito malinaw at hindi mapag-aalinlanganan. Ang katotohanan ay hindi kumakampi kanino man. Isa itong napakalaking sablay na hindi maaaring itanggi at dapat ay may managot. Ngunit kahit pa anong paliwanag, pagsasawalang bahala or spin ang gawin ng Trump administration, hindi nila mabubura ang kahihiyan at pagkukulang na kanilang tinamo sa mata ng buong mundo. Ang masaklap pa rito, isang plano ng digmaan ang na-expose sa publiko. At ang kapalpakan ay nagmula mismo sa mga taong may responsibilidad na protektahan ng sensitibong impormasyon. Isa pang issue na lumitaw kasunod ng insidenteng ito ay ang paggamit ng Signal app bilang pangunahing daluyan ng diskusyon ukol sa ganito kasilang usapin. Oo, totoo na kilala ang Signal bilang isang secure messaging app. Ayon nga sa ulat ng TechCrowd noong May 2024, isang pag-aaral mula sa ExpressVPN ang nagsabing ang Signal ang may pinakamataas na score pagdating sa privacy na umabot sa 87%. Bukod pa rito, taglay ng app ang end-to-end encryption kung saan tanging ang sender at ang receiver lamang ang maaaring makabasa ng kanilang palitan ng mensahe. Kahit gaano pa ka-secure ang Signal, hindi pa rin ito sapat na dahilan upang gamitin sa pagpapalitan ng sensitive information, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga usaping militar. Sa katunayan, ang simpleng katotohanan na ginamit ang isang pampublikong messaging app tulad ng Signal para talakayin ang isang napakaselang paksa gaya ng digmaan ay isa ng napakalaking issue. Hindi na kailangan pang ipaliwanag kung gaano ito kadelikado. Hindi na rin kailangang hintayin pang may mangyaring masama bago matauhan ang mga taong responsable. Ang paggamit ng app na accessible sa marami ay isang malinaw na indikasyon ng kapabayaan. Sa ganitong klasing sitwasyon, walang sapat na dahilan para pahintulutan ang ganitong klasing setup, lalo na't posible itong mapasukan ng mga individual o grupo na hindi naman dapat makaalam ng sensitibong detalye ng operasyon. Sa puntong ito, hindi na lang ito basta issue ng teknolohiya o seguridad. Dito na pumapasok ang usapin ng legalidad dahil kung susuriin ng mas malalim, hindi na ito maituturing na simpleng tech mistake lamang na pwedeng pagtakpan ng palusot o patawarin ng dahil sa pagiging tao lang. Ayon nga kay Alex Marquardt, isang respetadong mamamahayag, may posibilidad na lumabag ang mga mensaheng ito sa Espionage Act. Isa itong napakabigat na pahayag dahil ang Espionage Act ay hindi basta-bastang batas. Ito ay ipinasa pa noong taong 1917 at nilikha upang pigilan ng sinumang kukuha, gagamit o magpapasa ng anumang impormasyon na may kinalaman sa pambansang depensa, lalo na kung ito ay maaaring magamit laban sa United States o may pasa sa mga dayuhang bansa. Ang batas na ito ay ginagamit pa rin hanggang ngayon at napatunayan na epektibo sa mga kasong may kinalaman sa paglalabas ng classified information. Isang kilalang halimbawa ay si Julian Assange ng WikiLeaks na nahatulang guilty noong June 2024. Ang kanyang kaso ay naging simbolo ng panganib sa pagbubunyag ng sensitibong dokumento na hindi para sa mata ng publiko. Ibinunyag niya ang mga dokumentong may kinalaman sa digmaan sa Iraq at Afghanistan at pati na rin ng umano'y lihim na surveillance ng US laban sa ilang leader ng European Union. Kaya't malinaw na seryoso ang pamahalaan sa pagpapatupad ng batas na ito. Ngunit sa kaso ni Jeffrey Goldberg, isang journalist, tila malabong masangkot siya sa anumang legal cases. Hindi niya agad inilabas ang impormasyong nakuha. Sa halip naghintay muna siya na matapos ang mismong strike bago niya isinulat ang buong ulat. Dahil dito ay walang sapat na batayan ng gobyerno para siya ay usigin. Ngunit pagdating sa mga taong direktang sangkot sa chat gaya ni na Mike Waltz, Pete Hegseth at iba pang opisyal, posibleng iba ang magiging takbo ng kanilang kaso.
Bagamat maaaring sabihin na wala silang intensyon na mag-leak ng classified information, ang katotohanang nangyari ito ay nagpapahiwatig na baka hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong klasing pagkakamali. Posibleng may mga naunang insidente na hindi lang naibalita o hindi naungkat ng media. Kung ganito ang kaso, sino kaya ang mga nakatanggap ng ganitong impormasyon noong mga nakaraang pagkakataon? Maaaring ito ba ay napunta sa mga kalaban ng United States? O baka naman sa mga taong may sariling layunin laban sa pamahalaan? Para kay Jim Himes, isa sa mga pangunahing Democrat sa House Intelligence Committee, tila may sapat na batayan para paniwalaan na totoo ang lahat ng ito. Ayon sa kanya, kung totoo man ang lahat ng ito, ay malinaw na lumabag ito sa batas at regulations na nilikha para sa proteksyon ng pambansang seguridad, pati na rin ng mga sundalong nasa panganib. Malinaw sa kanyang pahayag na hindi dapat balewalain ang ganitong klaseng insidente. Idinagdag pa niya na kung sakaling ang isang mababang ranggong opisyal ang gumawa ng ganitong aksyon, malamang ay agad itong tinanggalan ng security clearance at kinasuhan. Ngunit ang malaking tanong ngayon ay kung mangyayari ba ang ganitong klaseng investigasyon laban kina Waltz at Hegseth. Sa kasalukuyan, tila malabong maisakatuparan ito, lalo na't hawak ng Republicans ang Kongreso. May implikasyon ito na baka hindi maging patas ang magiging takbo ng investigasyon kung sakali mang magkaroon. Gayunpaman, ang sinabi ni Himes ay isang malinaw na paalala sa lahat na posibleng lumabag sa batas ang mga opisyal, kahit pa hindi nila ito sinasadya o kahit pa hindi nila ito direktang inamin. Subalit hindi pa doon natatapos ang lahat. May mas malalim pang epekto ang insidenteng ito na hindi lang limitado sa loob ng United States. May epekto rin ito sa relasyon ng Amerika sa Europe. Sa mismong group chat makikita ang mga pahayag na maituturing na mapanirang puri at mapanlait, partikular na ang mga sinabi ni Vance at Hegseth laban sa mga European allies. Sa kanilang pananaw, tila palaging ang Amerika ang sumasalo sa mga problema ng Europe. Isa itong pananaw na hindi makakatulong sa pagpapatibay ng samahan ng dalawang panig, lalo na ngayong unti-unting tumitindi ang tensyon sa pagitan nila. Matagal na ring binabanggit ni Pangulong Donald Trump na panahon na upang matutong dumepensa ang Europe nang hindi umaasa sa tulong ng Amerika. Kaya naman sa nasabing group chat, binanggit din ng ilang opisyal na hindi dapat pasanin ng United States ang gastos ng operasyon. Sa halip dapat daw singilin ang mga Europeans para sa kanilang bahagi. Isa itong pahayag na nagpapakita ng pagkakawatak-watak sa dating matibay na alyansa at lalong lumalim ang usapin nang pumutok ang balita nitong February. Ayon sa ulat, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ay humiling ng pagbuo ng isang Armed Forces of Europe, isang military force na hindi nakadepende sa tulong ng Amerika. Ang plano ay bumuo ng puwersang may 300,000 na sundalo at budget na umaabot ng mahigit $260 billion. Isa itong malinaw na senyales na unti-unting bumababa ang tiwala ng Europe sa Amerika bilang kaalyado sa usaping militar. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang makipagkita si Donald Trump kay Vladimir Putin nang hindi kasama si Zelensky sa talakayan. Sa halip, tinawag pa niya si Zelensky na isang diktador at pansamantalang itinigil ang suporta ng United States sa Ukraine. Kasama na rito ang military aid at intelligence sharing na parehong isinuspinde. Ang ganitong aksyon ay nagdulot ng matinding pangamba hindi lamang sa Ukraine kundi sa buong Europe. Gayunpaman, nitong kalagitnaan ng March ay bahagyang lumamig ang tensyon. Nakipagpulong si Trump kay Zelensky at napag-usapan ang posibilidad ng ceasefire. Naibalik din ang militar aid ng Amerika sa Ukraine. Ngunit dahil pabago-bago ang mga desisyon at pahayag mula sa US, nahihirapan ang mga European countries na hulaan kung ano ang susunod na hakbang ng Amerika. Dahil dito ay unti-unti nang naghahanap ng sarili at mas independent na paraan ng Europe upang mapatatag ang kanilang sariling kakayahan sa larangan ng depensa. Isa pang epekto ng iskandalong ito na hindi maikakaila ay ang unti-unting pagbitaw ng ilang mga matagal ng kaalyado ng Amerika, kabilang na ang Portugal. Kung pagbabasehan ang mga ulat, malinaw na umatras na ang Portugal sa kanilang dating planong bumili ng F-35 fighter jets mula sa United States. Isa sa mga pangunahing dahilan ng hakbang na ito ay ang lumalaking pagdududa sa pagiging unreliable o hindi mapagkakatiwalaan ng Amerika, lalo na pagdating sa usapin ng seguridad at impormasyon. Sa kontekstong ito, makikita kung gaano kalalim ang implikasyon ng isang simpleng pagkakamali sa pandaigdigang pananaw sa United States. Hindi rin nakatulong sa umiinit ng sitwasyon ang mga lumabas na mensaheng may halong anti-Europe sentiment na galing mismo kina Vance at Hegseth.
Sa halip na patahimikin ang mga agam-agam ng mga kaalyado, lalo nitong pinainit ang sitwasyon. Ang dating matibay na ugnayan sa pagitan ng Amerika at mga European countries ay unti-unting nagkakabitak. Ngunit hindi lamang ang larangan ng international relations ang labis na naapektuhan ng kontrobersyang ito. Pati ang usapin ng cybersecurity ng Amerika ay kinuwestiyon na rin sa mata ng publiko at mga eksperto. Ayon kay Democratic Congressman Ro Khanna ng California, nagmukha tayong mahina sa mata ng mga kalaban. Kailangan nating itong seryosohin at handa akong manguna para ayusin ito. Ang kanyang pahayag ay sumasalamin sa lumalalim na pangamba na unti-unti nang nabubunyag sa harap ng buong mundo. At kung tatanungin kung sino ang tinutukoy niyang mga kalaban, walang anumang pag-aalinlangan na ang mga ito ay ang mga bansang Russia at China. Matagal nang kilala ang dalawang bansang ito sa kanilang matitinding cyber attacks at advanced hacking capabilities na paulit-ulit nang naging banta sa US security sa loob ng maraming taon. Mula taong 2006 hanggang January 2025, base sa datos ng Center for Strategic and International Studies, umabot na sa 430 ang naitalang mga cyber attacks na tumarget sa United States. Sa kabuuang bilang na ito, 89 ang kinilalang nationally significant o may malaking epekto sa pambansang seguridad. Sa mga responsible, nariyan ang mga bansang Russia, China, Iran at North Korea. Sa gitna ng lahat ng ito, muling bumalik sa sentro ng usapin ang isang napakahalagang tanong. Gaano ba talaga ka-secure ang mga communication platform gaya ng Signal? Sa simpleng pagkakamaling ito, tila nabuksan ang pintuan sa mas malalim na usapin ng digital vulnerability. Mas nakakabahala pa rito ang naunang reaksyon ni Goldberg na nung una ay inakala pang peke ang Mike Waltz na nagpadala ng mensahe sa kanya. Ngayon isipin natin ng mas malalim. Kung isang mamamahayag nga ay hindi sinasadyang napasama sa usapan, paano pa kaya kung ito ay sinadya ng mga kaaway? Ano ang posibilidad na ang mga bansang ito ay gumamit ng teknolohiyang AI upang lumikha ng isang peking account na magmumukhang lehitimo at kapanipaniwala? At kung sakaling may opisyal na maimpluwensyahan o malinlang at maimbitahan ang naturang peking account sa isang classified na group chat, hindi maiiwasang mapasok ng mga kaaway ang mga sensitibong diskusyon. Iyon ang tunay at malalim na panganib na hindi maaaring maliitin. Samantala, sa isang panayam na isinagawa noong March 24, tinanong si Pangulong Donald Trump tungkol sa nangyaring leak. Ang kanyang sagot ay diretso ngunit may halong pagmamaliit. Wala akong alam dyan. Hindi ko naman trip ang The Atlantic. Sa akin parang pa-bankrupt na lang na magazine yan. Ayon kay Trump, hindi niya nakikita ang issue bilang isang seryosong banta, kundi bilang isang pangkaraniwang insidente na hindi dapat pag-aksayahan ng oras. Dagdag pa niya, hindi naman daw ito nakaapekto sa seguridad ng Amerika. Anya, kung totoong may leak, di sana pumalpak yung strike, naging matagumpay naman. Sa isang banda, maaring sabing may punto si Trump. Sa kabila ng leak, hindi naapektuhan ang mismong operasyon laban sa Houthis. Naituloy ang atake at naging matagumpay ang misyon na para bang walang nangyaring kompromiso. Ngunit sa kabilang banda, mas mahalaga ang tanong, paano kung ibang mamamahayag ang nakatanggap ng mensahe? Paano kung ang sensitibong impormasyon ay naipamahagi sa publiko o sa kaaway bago pa man tuluyang maisagawa ang operasyon?